Isang magandang umaga, tanghali o gabi. Mga minamahal kong tagapakinig ng boses ng pagmamahal. Ako po si Clara at muli tayong masamumang magsasama-sama sa isang paglalakbay na hahaplos sa ating mga puso. May mga kwento na sa simula'y tila isang matamis na awitin, ngunit sa likod ng bawat nota, may tinatago palang mapait na himig. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay parang isang hardin. Kailangan alagaan, diligan, at bantayan. Pero paano kung sa pagmamahal mo sa hardin ng iba, unti-unti nang nalalanta ang sarili mong puso? Ito ang kwento ng isang babaeng nagbigay ng lahat hanggang sa maubos siya at ng isang lalaking kailangang matuto bago mawala ang lahat. Hindi ka karapat-dapat. Kumalat ang matalim na boses ni Lola Ising sa tahimik na hallway ng emergency room. Nagulantang si Thea, nakasuot pa ng puting uniform, ang pawis sa nooy nanlalamig. Kakagaling lang niya sa isang madaling araw na karotaryo. Ang mundo niya'y tila umikot, huminto. Anong po ang sinasabi ninyo, Lola? Halos pabulong na tanong ni Thea. Sumikip ang dibdib niya, parang may kung anong bakal na pumiga. Kinailangan niyang humawak sa pader. Bumalik si Lola Ising sa kanya, ang mga matay nagniningas sa galit. Hindi ka karapat-dapat maging ina sa mga apo ko. Ni Bahay, hindi mo maasikaso. Ni Bastian, hindi mo maalagaan. Saan ka nagkulang, Thea? Ang dami mong oras sa ospital na ito, pero ang sarili mong pamilya ay naghihingalo na. Nanginginig ang mga kamay ni Thea. Ang bawat salita ni Lola Ising ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang sakit, ang lumbay, buong buhay niya, ang tanging alam niya ay magbigay, maging nurse, mag-alaga, magsakripisyo para sa mga pasyente, para sa mga anak ni Bastian, para sa pamilyang pinangarap niya. Ginawa ko po ang lahat, Lola. Nagbara ang lalamunan niya. Ramdam niya ang pamilyar na hapdi ng luha sa kanyang mga mata. Pinilit ko pong pagsabayin. Pagsabayin. Umungol si Lola Ising. Tignan mo ang sarili mo, Thea. Payat na payat ka. May dark circles na ang mga mata mo. Tapos, ngayon, nagkakasakit na naman ang mga bata. Kulang ka. Kulang ka, Thea. Katulad na katulad ka ng dating asawa ni Bastian. Nagliwanag ang isip ni Thea. Hindi aksidente ang pagkakasakit ng mga bata. Hindi aksidente ang pagod niya. Hindi aksidente ang lahat. Nag-echo ang huling salita ni Lola Ising sa buong katawan niya. Katulad na katulad ka ng dating asawa ni Bastian. Isang malamig na dampi ng takot ang gumapang mula sa kanyang paa hanggang sa kanyang lalamunan. Ang alaala ng dating asawa ni Bastian na namatay sa isang aksidente ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Para siyang nakatayo sa bingit ng bangin. Ang mga ilaw ng ospital ay biglang naging parang mga bituing lumalayo. Hindi ka karapat-dapat maging ina sa mga apo ko, katulad ng dating asawa ni Bastian. Nagliliyab pa rin sa isip ni Thea ang mga salita ni Lola Ising. Katulad na katulad ka ng dating asawa ni Bastian. Umalingaw-ngaw iyon habang papalayo siya sa ospital, habang bumibiyahe siya sa mataong kalsada ng Cebu. Parang pahiwatig. Isang babala. Ang takot na yon, mas masahol pa sa pagod ng magdamag na duty. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng paglilinis ng bahay, na parang walang katapusan, dumating ang isang text. Mula kay Maris. Thea, pwede tayong magkape? May kailangan lang akong sabihin sa'yo. Nagtaka si Thea. Ilang beses na silang nagkikita ni Maris, ang kapatid ng dating asawa ni Bastian, sa mga fiesta o minsan sa supermarket. Mabait si Maris, pero hindi sila ganito kalapit. Nag-alinlangan si Thea. Pakiramdam niya'y may mabigat na dala si Maris, ngunit ang pagkabahala ay mas nangingibabaw. Sumagot siya, "Sige." Sa pagdating ni Thea sa karinderya, nakaupo na si Maris sa isang sulok, nakayuko. Pagkakita sa kanya, nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ni Maris
ay may kakaibang kinang malungkot. Ngunit may bahid ng pag-aalala. Hindi ang inggit na nakikita niya minsan sa mga mata ng ibang babae sa barangay na nakakaalam na siya ang pumalit sa dating asawa ni Bastian. Ito ay pag-aalala. Salamat, Thea, at dumating ka. Bungad ni Maris at umorder ng 2 baso ng halo-halo. Alam kong busy ka. Ayos lang, sagot ni Thea habang tinitingnan ang paligid ng karinderya na punong-puno ng tawanan at usapan. Ang halo-halo ay dumating, kulay-kulay at malamig. Kinuha niya ang kutsara, ngunit hindi niya magawang kainin. Tungkol sa ate ko, simula ni Maris. Ang tinig nito ay mahina, halos pabulong. Sa kabila ng ingay, napatingin si Thea sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso. Hindi niya maiwasang maramdaman ang lamig sa kanyang mga daliri na nakahawak sa baso ng halo-halo, na parang babala ng isang bagay na nakakapanindig balahibo. Hindi ko lang maintindihan, Maris, Thea admitted, her voice low. Alam ko, aksidente ang nangyari, pero may kakaiba. Napabuntong hininga si Maris. Dati, ganun din ang iniisip ko. Pero habang tumatagal, the more I remember, mas lalong lumalabas ang totoo. Maris looked around as if checking if anyone was listening, then leaned closer. Si ate, palagi siyang pagod. Minsan, tatawag siya sa akin ng madaling araw, umiiyak. Hindi niya na raw kaya pero kinabukasan okay na ulit siya. Sasabihin niya, okay lang Maris, tiis lang. Para sa pamilya. Hindi ko maintindihan noon. Patuloy na umikot ang mundo ni Thea. Mga salita ni Lola Ising, ang pakiramdam ng pagod, ang tiis lang, bumalik lahat sa kanya. Noong namatay siya, Thea, patuloy ni Maris, tumulo ang luha sa pisngi nito. Sabi ng lahat, nadulas lang daw siya. Pero matagal na siyang nadudulas, Thea. Hindi sa hagdan, kundi sa buhay niya. Walang nakakakita. Naramdaman ni Thea ang lalamunan niya na parang may pumiga. Walang nakakakita. Iyon din ang pakiramdam niya. Maris took a deep, shaky breath, her eyes locking onto Thea's. Hindi aksidente ang pagkamatay ng ate ko, Thea. Pinatay siya ng pagod, ng mag-isa. Kumalat ang mga salita ni Maris sa isip ni Thea. Parang lason. Pinatay siya ng pagod, ng mag-isa. Hindi niya maalis ang mga yon sa kanyang ulo kahit pa bumalik siya sa bahay ni Bastian, sa bahay na sinikap niyang gawing paraiso. Pero ang paraisong yon, unti-unting nagiging kulungan. Maaga siyang gumising kinabukasan kahit halos wala siyang tulog. Ang mga bata, kailangan alagaan. Ang bahay kailangan linisin. Ang damit, kailangan labhan. Ang luto, kailangan ihain. Sa ospital, may shift. Sa bahay walang shift. Walang pahinga. Nakita niya si Bastian na nagmamadaling lumabas ng bahay, suot ang kanyang paboritong polo. Maaga ako ngayon, Thea. May importante kaming meeting sa suppliers. Text na lang kita pagkatapos. Anya, at hinalikan siya sa noo. Salamat, mahal. Ikaw na bahala sa lahat. You're the best. Ang you're the best ni Bastian ay parang tinik sa lalamunan ni Thea. Sa simula, iyon ang nagpatibay sa kanyang puso. Ngayon, iyon ang pumapatay sa kanya. Isang papuri na nagsasabing, kaya mo yan, mag-isa ka. Maghapon si Thea sa pag-aasikaso. Walang katapusang gawaing bahay. Paghahanda ng pagkain, paglilinis, pag-aalaga sa mga bata na minsay nag-aaway, minsay nagkakasakit. Pagkatapos ng lahat, halos hindi na niya maramdaman ang sarili niyang katawan. Ang kanyang likod ay sumasakit, ang kanyang mga paa ay namamanhid, at ang puso niya bumigat ng bumigat. Thea, nandito na si Lola Ising! Sigaw ng isa sa mga bata. Napabuntong hininga si Thea. Lalo pang bumigat ang dibdib niya. Alam niya kung anong susunod. Oh, ang ganda ng bahay! Ang linis! Bungad ni Lola Ising habang nililibot ang tingin sa sala. Talagang iba kapag may babae sa bahay. Ikaw, Thea,
Ang sipag mo talaga. Nurse ka pa, pero nagagawa mo pa rin ang lahat. Pinilit ni Thea ang isang nangiti. Salamat po, Lola. Ganyan talaga ang babae, Thea. Patuloy ni Lola Ising at umupo sa sofa. Kaya mo yan. Basta huwag kang magrereklamo. Alam mo naman, ang lalaki, trabaho nila ang maghanap buhay. Tayo ang ilaw ng tahanan, ang mag-aalaga sa lahat. Uminit ang pisngi ni Thea. Ilaw ng tahanan? Mas pakiramdam niya'y kandila siyang unti-unting nauubos, natutunaw. Ang mahalaga, Thea, masaya si Bastian. Masaya ang mga bata. Iyon ang ultimate goal natin, di ba? Lola Ising added, completely oblivious to Thea's silent struggle. Kaya mo yan, anak. Tiis lang. Pag-alis ni Lola Ising, naupo si Thea sa kusina. Nakita niya ang bulto-bultong labada na kailangan pang plansahin. Ang sink ay punong-puno na naman ng pinggan. Sa sandaling iyon, ang dami niyang ginagawa. Pero pakiramdam niya'y wala siyang ginagawa para sa sarili niya. Tulala siya. Pumasok si Bastian, may dalang paper bag mula sa paborito nilang restaurant. Mahal, gutom na ako. Order na lang tayo ng dinner. Ang dami mong ginawa today, pahinga ka na. Niyakap siya ni Bastian, hinalikan sa buhok. Masaya ka naman, di ba mahal? Tingnan mo, ang ganda ng bahay natin, ang saya ng mga bata. Ito ang pamilyang pinangarap natin. Pinilit ni Thea ang sarili niya ng ngumiti at tumango. Ngunit ang kanyang mga matay parang salamin na walang refleksyon. Ang mga salita ni Bastian ay parang mga tinik na sumundot sa kanyang puso. Ito nga ba ang pamilyang pinangarap niya? O ito ang bangungot na pinilit niyang gisingin? Ang gabi ay tila isang malaking, tahimik na kumot na bumabalot kay Thea. Nagising siya sa gitna ng gabi. Ang puso'y kumakabog ng malakas. Hindi na bago sa kanya ang ganitong pakiramdam. Gabi-gabi na. Pakiramdam niya'y may kung anong mabigat na nakadagan sa dibdib niya. Hindi makahinga. Ang mga salita ni Maris at ang huling linya ni Lola Ising ay bumalik at umikot sa kanyang isip. Katulad ka ng dating asawa ni Bastian. Pinatay siya. Ng pagod. Ng mag-isa. Hindi niya na ito kayang tiis lang. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nag-break si Thea. Nag-text siya kay Maris. Pwede tayo magkita ulit? Kailangan ko lang ng kausap. Sumagot si Maris agad. Oo naman, Thea. Saan? Kailan? Okay lang ba sa'yo kung mamaya, after shift ko, doon ulit sa karinderya ni Aling Nena? Sige, Thea, maghihintay ako. Pagkatapos ng kanyang shift, dumiretso si Thea sa karinderya. Nakaupo na si Maris, umiinom ng iced tea. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pag-aalala. Maris! Bungad ni Thea, umupo sa tapat niya. Kailangan kong malaman. Everything. About your sister. Wala siyang sinabi sa akin noon. Hindi ko alam. Napabuntong hininga si Maris. Si ate Thea mo, she was just like you. Strong, independent, ayaw magpakita ng kahinaan. Pero sa loob, unti-unti na siyang nauubos. Ano ang mga palatandaan? Tanong ni Thea, ang bawat salita'y parang sinasabi niya sa sarili. Nagsimula sa pagiging balisa. Paliwanag ni Maris. Minsan, tatawag siya sa akin o umiiyak. Nahihirapan daw siyang huminga. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tapos, magigising siya sa gitna ng gabi, di makatulog. Palaging malalim ang iniisip. Palagi siyang nag-iisa. Ayaw niyang sabihin kay Bastian kasi ayaw niyang mag-alala ito. Ayaw niyang maging pabigat. Hiya siya. Namilog ang mga mata ni Thea. Balisa, nahihirapan huminga, nagigising sa gitna ng gabi. Hiya magsalita. Lahat ng iyon, nararanasan niya. Parang may isang malaking salamin na inilagay sa harap niya. At ang nakita niya ay hindi lang ang mukha niya, kundi ang mukha ng isang babaeng unti-unting nawawala. At si Lola Ising? Tanong ni Thea, mahina. Si Inay. Ganoon talaga siya. Ang paniniwala niya,
Ang babae, dapat sa bahay lang. Dapat tiis lang. Hindi niya maintindihan na ang pagod hindi lang sa pisikal. May pagod din sa puso. Napahinto si Maris. Ang huling beses na nag-usap kami ni ate, iyak lang siya ng iyak. Sabi niya, pakiramdam niya'y wala siyang karapatang maging malungkot. Kasi may Bastian naman, may mga anak, may magandang bahay. Ano pa ba ang hahanapin niya? Sabi niya, kasalanan ko ba na hindi ako masaya? Nanginginig ang labi ni Thea. Ang mga tanong na yon, paulit-ulit ding bumubulong sa kanyang isip. Ayaw kong mangyari sa'yo yon, Thea. Sabi ni Maris, hinawakan ng kamay niya. Kaya ko sinasabi sa'yo to, bago pa mahuli ang lahat. Pagkatapos ng usapan nila ni Maris, umuwi si Thea. Ang bahay ay tahimik. Ang mga batay tulog na. Nakita niya si Bastian na nanonood ng TV, nakangiti habang umiinom ng kape. Isang imahe ng kapayapaan, pero sa loob niya, may malakas na bagyo. Kailangan niyang magsalita. Kailangan niyang labanan ng hiya. Inihanda ni Thea ang hapunan. Ang puso'y kumakabog ng tintich. Kailangan niyang sabihin, para sa sarili niya, para sa mga bata, para sa kinabukasan nila. Nang makita niya si Bastian na pumasok sa kusina, nakangiti, kinuha niya ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Bastian, kailangan nating mag-usap. Bastian, kailangan nating mag-usap. Nag-angat ng tingin si Bastian mula sa kanyang tablet. Ang kanyang nangiti ay unti-unting nawala, napalitan ng kunot noo. Mag-usap? Tungkol saan, mahal? May problema ba? May bill bang hindi nabayaran? Umiling si Thea. Hindi tungkol sa pera, Bastian. Tungkol sa atin. Tungkol sa akin. Nagsimula nang lumakas ang tibok ng puso niya. Ang hiya ay kumakapit pa rin, ngunit mas malakas ang pagnanais niyang maintindihan siya. Pakiramdam ko kasi, hindi ko na kaya. Nagulat si Bastian. Hindi mo na kaya? Anong hindi mo na kaya? Tia, ginagawa ko naman ang lahat. Lahat ng kailangan ninyo, ibinibigay ko. Wala kayong kulang sa bahay na ito. Wala ka ring kulang. Mahal, gusto mo bang magbakasyon tayo? Doon sa Palawan. Book ko na agad. Parang may bara sa lalamunan ni Thea. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi makita ni Bastian. Bastian, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Hindi pera ang problema. Ang gawaing bahay, ang mga bata, ang lahat. Pakiramdam ko'y nag-iisa ako. Bumuntong hininga si Bastian, parang naiinis. Tumayo siya, naglakad patungo sa ref at kumuha ng tubig. Thea, babae ka. Trabaho mo yan, di ba? Ang mag-alaga sa bahay sa pamilya. Ako, nagtatrabaho ako para sa atin. Para may makain tayo, may magandang kinabukasan ang mga bata. Ang dami kong meetings, Thea. Ang dami kong pressure sa business. Akala mo ba madali? Nagsasakripisyo rin ako, Thea. Parang sinampal si Thea. Nagsasakripisyo? Siya lang ba ang nagsasakripisyo? Hindi ko kailangan ng provider lang, Bastian. Napataas na ang boses ni Thea. Ang pagod at galit ay unti-unting kumawala. Kailangan ko ng kapartner. Kailangan ko ng makakasama. Ng katuwang. Hindi mo nakikita kung paano ako nauubos dito. Hindi mo nakikita na pagod na ako. Tulad ng ate ni Maris. Natigilan si Bastian. Binitawan niya ang baso ng tubig sa counter ng malakas. Lumikha ng isang nakakagulat na tunog. Anong kinalaman ng kapatid ni Maris dito? Namatay siya sa aksidente. Huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanya. Hindi ka mamatay sa pagod dito, Thea. Ano bang sinasabi mo? Ang galit ay lumabas sa boses niya. Ang drama mo naman. Akala ko ba? Malakas ka. Nurse ka, di ba? Kaya mong kontrolin ang lahat. Naramdaman ni Thea ang lalong pagbigat ng dibdib niya. Hindi siya narinig. Hindi siya maintindihan. Ang galit ni Bastian ay parang pader na humaharang sa kanya. Ang mga mata niya'y nanlabo.
Ang kanyang tenga ay parang umuugong. Kaya ko bang kontrolin? Bulong ni Thea sa halip na sumigaw. Kung kontrolado ko, hindi ako mawawala sa sarili ko ngayon. Biglang umikot ang paningin ni Thea. Naramdaman niya ang malamig na pawis na bumuhos sa kanyang likod. Ang mga ilaw sa kusina ay nagmistulang kumikislap. Ang boses ni Bastian ay parang lumalayo. Parang may pumipindot na off button sa kanyang utak. Napahawak siya sa counter, subalit tila gawa sa guma ang kanyang mga kamay. Lumubog ang kanyang mga tuhod. Narinig niya ang sigaw ni Bastian, ngunit parang mula sa malayo. Thea, anong nangyayari sa'yo? Narinig ni Bastian ang sigaw niya. Thea, anong nangyayari sa'yo? Pero huli na. Bumagsak si Thea sa sahig ng kusina, tulad ng isang punong pinutol. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kape na hawak ni Bastian ay nabitawan niya at kumalat sa sahig. Thea, mahal! Yumuko si Bastian, ang puso'y kumabog ng malakas. Pinitik-pitik niya ang pisngi ni Thea. Thea, gising! Please! Hindi sumagot si Thea. Ang kanyang balat ay malamig. Ang kanyang pulso ay mahina. Biglang bumalik sa isip ni Bastian ang gabing dinala niya ang kanyang anak sa emergency room. Ang gabing nakita niya si Thea. Kalmado, matapang, iniligtas ang kanyang anak. Ngayon, ang babaeng iyon, ang babaeng nagliligtas ng buhay, ay nakahandusay sa kanyang harapan at siya'y walang magawa. Tinawagan niya agad ang emergency. Ang mga kamay niya'y nanginginig. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kailangan ko ng ambulance. Emergency. Ang asawa ko nawalan ng malay. Maya-maya, umalingaongaw ang sirena ng ambulance. Dinala si Thea pabalik sa ospital, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang pasyente. Si Bastian, ang dating kalmado at nagbibigay ng katiyakan, ay ngayon ay puno ng takot. Habang hinihintay niya ang resulta ng mga test, umupo si Bastian sa waiting area, ang mukha'y nakasubsob sa kanyang mga kamay. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang mga salita ni Thea. Hindi ko kailangan ng ang mga salita ni Maris, ang kanyang dating asawa, ang aksidente, ang pagod, ang mag-isa. Lahat ay nagkonekta sa kanyang utak, bumuo ng isang malaking, nakakapanindig balahibong puzzle. Ganoon din ang nangyari sa ate ko. Maris, ang boses niya'y malinaw na muling narinig sa isip niya. Pinatay siya. Nang pagod, nang mag-isa. Hindi aksidente, hindi. Ang kanyang dating asawa, Thea, ang kanyang mga anak, ang kanyang business, ang kanyang pagiging provider, lahat ay biglang naging walang kabuluhan. Ang pera, ang mga truck, ang meetings, wala itong silbi kung ang pinakamamahal niya ay unti-unting namamatay sa kanyang harapan. Mr. Lim? Nag-angat ng tingin si Bastian. Ang doktor na inasikaso si Thea ay nakatayo sa kanyang harapan. Kumusta po ang asawa ko, Doc? Tanong ni Bastian. Ang boses niya'y nanginginig. She's stable now, Mr. Lim, sabi ng doktor. Acute exhaustion, malnourished. Matagal na siyang kulang sa tulog at pahinga. Mataas ang blood pressure niya. Kailangan niya ng kumpletong pahinga at support. Acute exhaustion, malnourished, kulang sa tulog at pahinga. Bumalik sa isip ni Bastian ang mukha ni Thea. Payat. May dark circles sa mata. Ang mga salita ni Lola Ising. Payat na payat ka. May dark circles na ang mga mata mo. Tiningnan ni Bastian ang doktor. Ang mga mata'y puno ng luha. Naramdaman niya ang matinding pagsisisi, ang matinding sakit. Hindi lang ito tungkol kay Thea. Ito ay tungkol sa kanyang sarili. Tungkol sa kanyang pagiging bulag. Ang kanyang pagiging provider ay hindi sapat. Ito ay destructive. Pwede ko po ba siyang makita, Doc? Tanong ni Bastian. Sandali lang, Mr. Lim. Hayaan muna natin siyang magpahinga, sabi ng doktor. Pero Mr. Lim, kailangan niyong seryosohin ito. Ang stress at pagod,
ay maaaring magdulot ng mas malalang sakit. Ang suporta ng pamilya ay napakahalaga. Umalis ang doktor. Naiiwan si Bastian, nag-iisa sa waiting area, ang buong mundo niya'y tila gumuho. Ang kanyang mga trophy sa business, ang kanyang success, ang kanyang machismo, lahat ay parang alabok sa harap ng isang babaeng halos mawala sa kanyang mga kamay. Nakatulala si Bastian sa puting pader ng ospital. Ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Bawat isa'y parang martilyong humahampas sa kanyang konsensya. Pagod na pagod. Kulang sa tulog. Kulang sa pahinga. Ang mukha ni Thea. Ang mga bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang katawan na unti-unting nangayayat. Lahat ay bumalik. Malinaw na malinaw. Hindi niya nakita. O sadyang ayaw niyang makita. May kumalabit sa kanyang balikat. Si Maris. Ang mga mata nito'y namumula. Halatang galing sa pag-iyak. Kumusta na si Ate Thea, Kuya Bastian? Tanong ni Maris. Ang boses nito'y nanginginig. Hindi makasagot si Bastian. Sumikip ang kanyang dibdib, puno ng pagsisisi. Maayos na siya, Maris. Nagpapahinga. Umupo si Maris sa tabi niya. Sinabi ko na, Kuya. Sinabi ko na kay Ate Thea na ang pagod nakakamatay. Ang mga salita ni Maris ay parang patalim na bumaon sa puso ni Bastian. Walang pagtatago, walang pagtanggi. Ang katotohanan ay nakalantad sa kanyang harapan. Ang babaeng inakala niyang nagliligtas ng kanyang pamilya ay siya ring unti-unting naliligaw dahil sa kanya. Nasaan si Inay? Tanong ni Maris. Umuwi muna. Sagot ni Bastian mahina. Hindi niya pa nakakausap ang kanyang ina. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin na ang kanyang pananaw, ang pananaw na itinanim sa kanya, ay muntik nang pumatay sa dalawang babae sa buhay niya? Pumasok si Bastian sa silid ni Thea. Mahimbing itong natutulog. Ang kanyang mukha'y maputla. Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. Ang kanyang mga kamay, na kayang maging matatag habang nagtatrabaho, ay ngayon ay mahina. Parang dahon. Unti-unting umakyat ang init sa kanyang mga mata. Hindi siya umiiyak. Hindi siya dapat umiyak. Siya ang may kasalanan. Patawarin mo ako, mahal. Bulong niya. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Paglabas niya ng silid, nagpa siya si Bastian. Hindi na siya magiging ganoon. Hindi na siya magiging ang lalaking nag-iisip na sapat na ang magbigay ng pera. Kailangan niyang magbago. Kailangan niyang maging isang tunay na kasama. Pag-uwi niya ng bahay, sinalubong siya ni Lola Ising na may mukhang nag-aalala. Kumusta si Thea, anak? Buti naman at maayos na siya. Sino ba kasi ang mag-aasikaso ng bahay habang nasa ospital siya? Ang mga bata? Kailangan alagaan. Diretsong tiningnan ni Bastian ang kanyang ina. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng determinasyon. Inay, hindi na po ganoon. Hindi trabaho ng isang tao lang ang mag-asikaso ng lahat. Nagulat si Lola Ising. Anong sinasabi mo, Bastian? Babae ang nag-aasikaso sa bahay. Ganyan ang nakagisna natin. Yan ang tungkulin ng babae. Hindi na po ganoon ang mundo ngayon, inay. Sabi ni Bastian, ang kanyang boses ay matatag. Ang pagod ni Thea, ang pagkakasakit niya ay hindi biro. Ang nangyari kay Thea ay halos mangyari na rin sa kanya. Dahil po sa ganyang kaisipan, nagulat si Lola Ising. Anong pinagsasabi mo, Bastian? Iniinsulto mo ba ako? Ang pagpapalaki ko sa'yo, ang tradisyon natin? Hindi po sa ganoon, inay. Paliwanag ni Bastian. Pero inay, kung hindi po ako magbabago, baka po mawala sa akin si Thea. Tulad ng nangyari sa aking asawa dati. Hindi ko na po kakayanin yon, inay. Namutla si Lola Ising. Ang mga salita ni Bastian ay nagpatining sa katahimikan ng bahay. Ang anino ng nakaraan ay biglang bumalik, mas malinaw kaysa kailanman. Katahimikan ang bumalot sa bahay. Ang mga salita ni Bastian ay parang tinig ng kidlat
Sa gitna ng maliwanag na araw, namutla si Lola Ising, ang kanyang mga matay naghahanap ng sagot sa mukha ng kanyang anak. Hindi siya sanay na sinasalungat, lalo na ng kanyang sariling anak. Anong ibig mong sabihin, Bastian? Sinasabi mo bang kasalanan ko ang nangyari sa asawa mo noon at kay Thea ngayon? Ang boses ni Lola Ising ay may bahid ng sakit at galit. Hindi po sa ganoon, inay. Paliwanag ni Bastian, kalmado ngunit matatag. Ang ibig ko pong sabihin, ang pananaw po natin sa buhay, sa responsibilidad ng bawat isa sa pamilya ay dapat na po nating baguhin. Hindi lang po ako ang naghahanap buhay. Si Thea rin po. Hindi lang po siya ang may obligasyong mag-asikaso ng bahay. Obligasyon po nating lahat. Napailing si Lola Ising, parang hindi makapaniwala. Nakapag-aral ka lang, Bastian. Nakalabas ka lang ng Cebu. Ganyan na ang pananaw mo. Kinakalimutan mo na ang pinagmulan mo. Ang mga nakagisnan natin. Hindi ko po kinakalimutan, inay. Pero inay, hindi ko na po kayang makita ang mahal ko na nauubos. Nasaan po ang pagmamahal doon? Kung ang kapalit ay buhay? Mariing tiningnan ni Bastian ang kanyang ina. Magbabago po ako, inay, at kailangan ko po ang tulong ninyo. Kung hindi po, baka po hindi ko na po kayang panindigan ang pamilyang ito. Tumayo si Lola Ising at naglakad palayo. Hindi sumagot. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bastian ang kanyang ina na tila matanda na. Hindi na ang matatag na babaeng walang kinatatakutan. Kinabukasan, maagang bumangon si Bastian. Kinuha niya ang walis at dustpan. Nagsimula siyang maglinis. Ang mga bata, nagulat nang makita siya. "Papa, anong ginagawa mo?" Tanong ng kanyang anak na babae. "Tinutulungan ko si Mama Thea," sagot ni Bastian. Pinilit ang isang ngiti. Hindi siya sanay. Ang walis ay tila napakabigat. Ang dumi ay tila ayaw mawala. Pero patuloy siya. Nagulat din ang mga kapitbahay. Nakita nilang si Bastian Lim, ang may-ari ng malaking business, ay nagwawalis ng bakuran at naglilinis ng garahe. Nagkaroon ng tsismis. Ay, si Bastian nag-iba na. Ano kaya ang nangyari? Baka naman napagalitan ni Thea. Kawawa naman. Napasakop na sa asawa. Narinig ni Bastian ang mga bulungan. Naramdaman niya ang hiya. Ang pagiging lalaki niya ay tila kinukwestiyon. Pero naalala niya ang mukha ni Thea. Ang mukha ng kanyang asawa dati. Ang mukha ng mga anak niya. Mas mahalaga ang pamilya niya. Mas mahalaga ang kaligayahan ni Thea. Hindi lang sa paglilinis, sinubukan din ni Bastian na magluto. Isang gabi, sinubukan niyang magluto ng adobo, pero nalimutan niya ang suka. Naging matamis ang adobo. Nagtawanan ang mga bata. Natawa rin siya. Hindi ito madali. Pero nagsisimula siya. Bumisita si Maris sa bahay. Nagulat siya nang makita si Bastian na naghuhugas ng pinggan. Ang kanyang mga matay nagniningning. "Kuya Bastian, ikaw na ang gumagawa niyan?" "Kailangan," sabi ni Bastian. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi pa rin ito perpekto. Ang mga pinggan ay mayroon pa ring sabon, pero ginagawa niya. Hindi ako ang perpektong maghugas ng pinggan, Maris, pero sinusubukan ko. Sa mga sumunod na araw, unti-unting napansin ng mga bata ang pagbabago sa kanilang ama. Si Bastian ay mas madalas nang nasa bahay. Nagbabasa ng libro sa kanila. Naglalaro. Nagkukwento. Kahit si Lola Ising ay nagulat, hindi siya nagkomento. Pero nakita niya ang apo niyang babae na masaya habang nakayakap sa kanyang ama. Ang kanyang mukha'y may bahid ng pag-iisip. Unti-unting bumalik si Thea sa bahay. Mahina pa rin ang katawan, ngunit malakas na ang loob. Sinalubong siya ng mga bata na masayang yumakap. Nakita niya si Bastian na nasa kusina, nakasuot ng apron at naghahanda ng lugaw. Nagulat siya. "Mahal, kumusta ang pakiramdam mo?" tanong ni Bastian. Lumapit at hinalikan siya sa noo. "Pahinga ka lang.
Ako na ang bahala sa lahat. Napakunot ang noo ni Thea. Totoo ba ang nakikita niya? Ang Bastian na kilala niya ay hindi marunong magluto, hindi marunong mag-asikaso. Totoo ba yan, Papa? Tanong ng anak nilang lalaki habang nakatingin kay Bastian. Nagluluto ka na, Papa? Ngumiti si Bastian. Oo, anak. Kailangan ko nang matuto para makatulong kay Mama. Thea. Sa mga sumunod na araw, pinagmasdan ni Thea ang mga pagbabago kay Bastian. Naguhugas siya ng pinggan kahit mayroon pa ring bula. Nagwawalis ng bakuran kahit hindi pa ganoon kalinis. Nagsusubok magluto kahit minsan ay sunog o maalat. Ang mga bata ay masaya. Pero si Thea, may halo pa ring pagdududa. Totoo ba yan, Bastian? O temporary lang yan? Dahil lang sa nangyari sa akin? Tanong ni Thea isang gabi, habang nakaupo sila sa sala. Tulog na ang mga bata. Napabuntong hininga si Bastian. Hinawakan niya ang kamay ni Thea. Hindi, mahal. Hindi ito temporary. Narealize ko na hindi lang pala sa pagbibigay ng pera ang pagmamahal. May mas malalim pa pala. Ang pagiging kasama. Ang pagiging partner. Tumingin si Thea sa kanyang mga mata. Naghahanap ng sinseridad. May nakita siya. Isang bahid ng takot, oo. Ngunit mas malakas ang determinasyon. Hindi ko rin kayang gawin mag-isa ang lahat, Thea. Patuloy ni Bastian. Ang buong buhay ko, akala ko, sapat na ang magtrabaho ng husto. Sapat na ang magbigay ng lahat ng kailangan. Pero nakita ko kung paano kaunti-unting nawawala. Nakita ko kung paano nangyari din iyon sa dating asawa ko. Ang pangalan ng kanyang dating asawa, binanggit iyon ni Bastian, hindi na may galit o pagtatago, kundi may kalungkutan. Iyon ang unang pagkakataon na narinig ni Thea na sinabi niya iyon ng ganoon. Natatakot ako, Thea, sabi ni Bastian, na mawala ka rin sa akin at hindi ko na kayang mawalan pa ulit. Hindi ko na kaya ang konsensya na ako ang dahilan. Umugnay ang puso ni Thea. Ang kanyang mga pagdududa ay unti-unting natunaw. Nakita niya ang isang Bastian na hindi niya pa nakikita dati. Isang Bastian na mahina, nag-aalala, at bukas sa pagbabago. Pero Bastian, sabi ni Thea, hindi madali. Ang mama mo. Ako na ang bahala kay inay. Putol ni Bastian. Gusto ko lang malaman, Thea, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Pwede mo ba akong pagkatiwalaan na magbabago ako? Na magiging karapat-dapat ako sa'yo? Na magiging isang tunay na kasama? Tiningnan ni Thea si Bastian. Nakita niya ang mga kamay nito na dati puro pera ang hawak, ngayon ay may bakas ng sabon mula sa paghuhugas ng pinggan. Nakita niya ang mga mata nito na dati puno ng pagmamalaki, ngayon ay puno ng pagpapakumbaba. Huminga siya ng malalim. Pero may isang kondisyon ako, Bastian. Nagliwanag ang mukha ni Bastian. Ano yon, mahal? Ano man? Gusto kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko, sabi ni Thea. Gusto kong mag-aral ng nursing management. Hindi ko kayang manatili lang sa bahay. Hindi ako magiging masaya kung mawawala ang pangarap ko. Nagulat si Bastian. Hindi niya yon inaasahan. Isang sandali ng katahimikan. Sige, Thea, sabi ni Bastian at ngumiti. Susuportahan ng kita sa lahat. Basta magkasama tayo. Hindi lang provider at homemaker, kundi partners. Ano sa tingin mo? Hindi sumagot si Thea. Sa halip, yumakap siya kay Bastian. Ang kanyang puso'y napuno ng pag-asa. Ngunit may isang huling pagsubok. Si Lola Ising. Ang pag-asa sa puso ni Thea ay may halo pa ring kaba. Alam niyang hindi madali ang usapan kay Lola Ising. Si Bastian sa kanyang tabi ay tila mas matatag kaysa dati. Isang hapon, pagkatapos ng klase ng mga bata, umupo silang tatlo sa sala. Si Lola Ising ay tahimik, abala sa pagtatahi. Ngunit ramdam ni Thea ang tensyon sa hangin. Inay, simula ni Bastian, ang boses niya ay kalmado. May gusto lang po kaming sabihin sa inyo. Nag-angat ng tingin si Lola Ising, ang kanyang mga matay matalim. Ano yon, anak? May bago na naman ba kayong plano?
na magpapahirap sa akin? Naramdaman ni Thea ang hapdi sa kanyang dibdib. Pilit niyang hinawakan ang kamay ni Bastian sa ilalim ng mesa. Hindi po, inay, sagot ni Bastian. Si Thea po gusto niyang ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Gusto niyang maging mas magaling na nurse. Sa management po. Napabitaw sa tahi si Lola Ising. Ang kanyang mukha'y nagulat. Pagkatapos ay naging galit. Ano? Mag-aaral? Ngayon pa. Sino ang mag-aasikaso ng mga bata? Sino ang maglilinis ng bahay? Sino ang magluluto? Thea, hindi na ikaw ang dalaga noon na pwedeng mag-aral kung kailan niya gusto. May pamilya ka na. May mga bata. Babae ka. Ang lugar mo ay sa bahay. Huminga ng malalim si Thea. Handa nang sumagot. Ngunit pinigilan siya ni Bastian. Inay, matatag na sabi ni Bastian. Ako po ang mag-aalaga sa mga bata. Ako po ang tutulong sa gawaing bahay. Ako po ang magluluto. Magbabago po ako. Hindi po siya mag-iisa. Magkasama po kami. Nagulat si Lola Ising. Ang mga kapitbahay ay nagbulungan. Ang kanyang sariling anak ay sinasalungat siya sa harapan mismo ni Thea. Bastian, anong pinagsasabi mo? Galit na sabi ni Lola Ising. Lalaki ka. Boss ka. Hindi ka dapat naguhugas ng pinggan. Hindi ka dapat nagluluto. Ika'y mapapahiya sa mga tao. Anong sasabihin ng mga kapitbahay? Baliw ka na ba? Hayaan po natin silang magsalita, inay, sabi ni Bastian. Diretsong nakatingin sa kanyang ina. Mas mahalaga po sa akin ang kaligayahan at kalusugan ng pamilya ko. Mas mahalaga po sa akin na masaya si Thea, na makita ko siyang may pangarap, hindi nauubos. Nanginginig si Lola Ising, hindi siya makapagsalita. Ang matatag na paninindigan ni Bastian ay hindi niya inasahan. Ang kanyang anak, ang kanyang dating masunuring anak, ay nagbago na. Thea, ikaw ba? Sang-ayon ka ba rito? Tanong ni Lola Ising. Ang boses niya'y may halo ng pananakit. Iiwanan mo ang mga bata, ang pamilya mo, para sa sarili mo lang? Hindi po, Lola. Mahinang sabi ni Thea. Hindi ko po sila iiwan. Ipagpapatuloy ko po ang pangarap ko habang tinutulungan din po ako ni Bastian. Magkasama po kami. Napatayo si Lola Ising. Ang kanyang mukha'y namumula. Hindi ito tama. Hindi ito mangyayari sa bahay ko. Ang mga apo ko, walang ina sa bahay. At naglakad siya palabas, padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Thea at Bastian, magkahawak kamay. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi na ito tensyonado. Ito ay katahimikan ng pag-unawa, ng pagsuporta. Salamat, Bastian, bulong ni Thea. Ang luha ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Wala iyon, mahal, sagot ni Bastian at hinalikan ang kanyang noo. Pangarap mo iyan. Pangarap natin yan. Sa mga sumunod na linggo, kahit patuloy pa rin ang mga bulungan mula sa labas at ang malamig na pakikitungo ni Lola Ising, nagsimulang mag-aral si Thea. Si Bastian, sa kanyang pangako, ay naging tunay na kasama. Naghahanda siya ng almusal, naghahatid ng mga bata sa eskwela, at nagpupuyat para magbasa ng mga librong pang-management ni Thea. Isang gabi, habang nagbabasa si Thea ng kanyang mga libro, naramdaman niya ang kamay ni Bastian na marahang inayos ang kanyang mga gamit sa pag-aaral. Hindi ito ang Bastian na dating kilala niya. Ito ay isang bagong Bastian. Nagsisimula na ang bagong kabanata ng buhay ni Thea. Ngunit sa likod ng lahat ng pagbabago, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang mundo sa labas at maging ang Lola Ising ay patuloy na magiging pagsubok. Ang mga linggo ay lumipas, puno ng hamon. Para kay Thea, ang pagbabalik sa pag-aaral ay hindi madali. Mula sa mga librong puno ng teorya sa nursing, kailangan niyang pag-aralan ang mundo ng management, ng mga strategy at leadership. Pagkatapos ng trabaho sa ospital, diretso siya sa klase. Pagkatapos ay sa bahay, kung saan ang mga gawaing bahay at mga bata ay naghihintay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Si Bastian ay naging kanyang anino.
kanyang kasama. Maaga siyang gumigising para maghanda ng almusal, mag-impake ng baon ng mga bata, at ihatid sila sa eskwela. Pag-uwi niya mula sa kanyang trabaho, siya na ang naghahanda ng hapunan, nagliligpit, at nagbabasa ng kwento sa mga bata bago matulog. Minsan, nakikita ni Thea si Bastian na nahihirapan sa pagluluto o nagkakamali sa paglalaba. Ngunit hindi ito sumusuko. "Papa, bakit po maalat ang adobo ninyo?" Tanong ng kanyang anak na babae isang gabi. Napakamot sa ulo si Bastian. "Pasensya na anak, nalimutan ko ang asin kanina. Next time promise, mas masarap na." Nagtawanan ang mga bata. Natawa rin si Thea, isang tunay na tawa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang mga bulungan sa labas ay hindi pa rin nawawala. "Kita mo, si Bastian, nag-iba na talaga." Sunod-sunuran na kay Thea. Si Thea naman, ipinapahiya niya ang asawa niya. Anong klaseng babae yan? Ngunit ang mga bulong na yon ay hindi na umabot sa puso ni Thea. Naging matibay siya. Naging matibay sila. Si Lola Ising, bagamat hindi na nag-iingay, ay mayroon pa ring malamig na pakikitungo. Minsan, bibisita ito at titingnan lamang si Thea na nag-aaral o si Bastian na nagluluto na may malalim na buntong hininga. Isang gabi, habang nagre-review si Thea para sa isang exam, naramdaman niya ang isang yakap mula sa likuran. Si Bastian. "Pagod ka na ba, mahal?" Bulong ni Bastian. "Pahinga ka na." "Kailangan ko pang tapusin to, Bastian." Sagot ni Thea, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa. "Alam ko," sabi ni Bastian. "Pero kailangan mo rin ng tulog. Ako na lang ang bahala sa mga bata bukas at sa bahay." Tiningnan ni Thea si Bastian. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagod, ngunit puno ng suporta. Ang kanyang mga kamay, na dati pumipirma lamang ng mga papeles, ngayon ay may kaunting gasgas mula sa paggawa ng gawaing bahay. Ito ang tunay na kasama. Ito ang pagmamahal na hinahanap niya. "Salamat, Bastian." Bulong ni Thea. "Salamat sa lahat." Naramdaman niya ang labi ni Bastian sa kanyang buhok. "Wala yon, mahal. Tayo ito. Kasama mo ako." Sa gabing iyon, natulog si Thea ng mahimbing. Alam niyang mayroon pa ring mga hamon. Alam niyang hindi lahat ay magiging madali. Ngunit sa kanyang tabi, may isang Bastian na handang sumama sa kanya sa bawat hakbang. Ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga pangarap, lahat ay unti-unting nabubuo sa tulong ng isang pagmamahal na mas malalim kaysa sa ano pa mang tradisyon o bulungan. Ngunit isang tanong ang nanatili. Kailan kaya matatanggap ni Lola Ising ang bagong mundong ito na kanilang itinatayo? Ang araw ng graduation ni Thea para sa nursing management ay dumating. Ang auditorium ay puno ng mga magulang, asawa, at mga kaibigan. Lahat ay ipinagmamalaki ang kanilang mga mahal sa buhay. Si Thea, nakasuot ng toga, ay tumayo sa entablado. Ang kanyang puso'y puno ng pasasalamat at kagalakan. Sa audience, nakaupo si Bastian, may hawak na malaking bouquet ng bulaklak. Sa kanyang tabi, ang mga bata na abala sa pagpalakpak. At sa kanyang tabi, si Maris na tuwang-tuwa, ngunit may isang upuan na bakante. Ang upuan ni Lola Ising. Ramdam ni Thea ang bahagyang kirot sa kanyang puso. Naintindihan niya, pero mas matindi ang kagalakan niya sa narating niya. Pagkatapos ng ceremony, sinalubong siya ni Bastian at ng mga bata. "Mama Thea, congratulations!" Sigaw ng mga bata at yumakap sa kanya. "Salamat mga anak," sabi ni Thea, ang kanyang mga matay puno ng luha ng tuwa. "Proud na proud ako sa'yo. Mahal," sabi ni Bastian at hinalikan siya sa labi. "You did it." "Salamat, Bastian," bulong ni Thea. "Salamat sa pagsuporta." "Hindi mo lang ito tagumpay, Thea," sabi ni Maris. Lumapit at yumakap sa kanya. "Tagumpay din ito ng mga babaeng tulad natin. Tagumpay ito ng ate ko." Niyakap ni Thea si Maris.
at tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Ang mga salita ni Maris ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang puso. Pag-uwi nila ng bahay, nagkaroon ng maliit na celebration. Naghanda si Bastian ng paboritong pagkain ni Thea. Ang bahay ay puno ng tawanan at musika. Ngunit ang pinto ng bahay ay biglang bumukas. Si Lola Ising. Nakatayo ito sa pintuan, may hawak na isang paper bag. Ang kanyang mukha'y walang ekspresyon. "Inay!" sabi ni Bastian. Nagulat. Lumapit si Lola Ising. Tiningnan niya si Thea. "Akala ko hindi ka na babalik sa bahay, Thea. Akala ko, mas mahalaga na ang pag-aaral mo kaysa sa amin." Huminga ng malalim si Thea. "Hindi po, Lola. Hindi po ganoon. Mahalaga po kayo sa akin. Mahalaga po ang pamilya ko." Inilabas ni Lola Ising ang laman ng paper bag. Isang bag ng mga sariwang gulay at isang Tupperware ng paborito ni Thea na kakanin. "Binili ko to sa palengke," sabi ni Lola Ising. Ang kanyang boses ay mahina. "Para may makain kayo. At ito, kakanin. Paborito mo yan, di ba?" Nagulat si Thea. Nagulat si Bastian. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita si Lola Ising ng ganitong uri ng pagmamalasakit mula nang magsimulang magbago ang lahat. "Salamat po, Lola," sabi ni Thea, ang kanyang mga matay puno ng pasasalamat. Umupo si Lola Ising. Tiningnan niya si Bastian. "Bastian, ang sama ng adobo mo. Matamis, walang suka." Ngumiti si Bastian. "Pagsasanayan ko pa po, Inay. Pero may natutunan na po ako." Napabuntong hininga si Lola Ising. "Basta, huwag mong kalimutan ang pinagmulan mo at huwag mong pababayaan ang mga bata." "Hindi po, Inay," sabi ni Bastian. "Hindi po namin sila pababayaan." Tiningnan ni Lola Ising si Thea at sa unang pagkakataon, may nakitang pagmamalaki si Thea sa kanyang mga mata. "Tama ka, Thea. Kailangan din ng babae na magkaroon ng sariling pangarap. Basta, huwag kalimutan ang pamilya." Tuluyang bumuhos ang luha ni Thea. Sa wakas ay naintindihan siya. Sa wakas ay tinanggap siya. Ang gabi ay lumipas, puno ng tawanan at kwentuhan. Hindi pa rin perpekto ang lahat. Hindi pa rin nawawala ang mga matatandang paniniwala. Ngunit nagsimula na ang pagbabago. Nagsimula na ang pagtanggap. Sa susunod na umaga, habang naghahanda si Thea para sa trabaho, nakita niya si Bastian na nagluluto ng almusal. Ang adobo ay tama na ang timpla. Ang mga bata ay kumakain ng masaya. Sa labas, ang araw ng Cebu ay sumisikat, maliwanag, at puno ng pag-asa. Mga taon ang lumipas, ngunit ang sinag ng araw sa Cebu ay nanatiling maliwanag. Si Thea, na dating isang nurse lang, ay ngayon ay pinuno ng nursing department sa ospital. Ang kanyang opisina ay may tanaw sa lungsod. Ngunit ang pinakamagandang tanawin para sa kanya ay ang larawan sa kanyang mesa. Si Bastian at ang kanilang mga anak. Nakangiti, masaya. Natuto si Thea na magpatawad. Pinatawad niya ang sarili niya sa pagiging bulag sa kanyang sariling pagod. Pinatawad niya si Bastian sa kanyang pagiging makasarili dahil nakita niya ang pagbabago, ang pagsisikap, at pinatawad niya si Lola Ising dahil sa huli, nagawa nitong yakapin ang pagbabago kahit mabagal. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagtanggap na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdadaanan at kayang magbago. Nakahanap sila ng kapayapaan. Hindi ito ang perpektong kapayapaan na walang problema. Mayroon pa ring stress sa trabaho, mayroon pa ring hamon sa pagpapalaki ng mga bata, at minsan, mayroon pa ring mga hindi pagkakaunawaan. Ngunit ngayon, mayroon silang pundasyon ng pag-unawa, respeto, at pagmamahalan. Si Bastian ay naging isang tunay na partner. Hindi na lang siya ang provider ng pamilya, kundi ang co-pilot sa barko ng kanilang buhay. Nagluluto pa rin siya, minsan masarap, minsan ay sumusunog, ngunit ang effort ay laging naroon. Naghahatid pa rin siya ng mga bata sa eskwela at ang mga anak nila
ay lumaki na may alam na ang kanilang ama ay hindi takot humawak ng walis o maghugas ng pinggan. Si Lola Ising, sa kanyang edad, ay naging mas malambot. Madalas pa rin itong bumibisita at minsan, nagkokomento pa rin tungkol sa kung paano dapat ginagawa ang mga bagay. Ngunit hindi na siya nagagalit. Minsan, makikita siya ni Thea na palihim na nag-aayos ng uniform ni Bastian bago ito umalis sa bahay o nagpapahid ng panyo sa pawis ng kanyang apo habang naglalaro. Isang araw, narinig ni Thea na sinabi ni Lola Ising sa kanyang mga apo, "Ang mama Thea ninyo, matalino yan. Maging tulad kayo ng mama ninyo. Ang buhay ay isang serye ng mga pagsubok, ngunit ang pinakamalaking tagumpay ay ang matuto mula sa mga iyon. Ang pag-ibig, hindi lang ito tungkol sa kilig o mga matatamis na salita. Ito ay tungkol sa sakripisyo, pag-unawa, pagbabago, at pagiging partner. Ang bawat isa ay may gampanin sa pamilya. Hindi lang ang isa. Ang pagmamahal ay hindi pagmamay-ari, kundi pagbibigay ng kalayaan para lumaki at maging mas mahusay ang bawat isa." Isang umaga, nakita ni Thea si Bastian na nagtatali ng buhok ng kanilang anak na babae bago ito pumasok sa eskwela. Ang araw ay sumisikat sa bintana, nagbibigay ng gintong kulay sa kanilang tahanan. Handa na si Thea para sa kanyang araw sa ospital. Handa na si Bastian para sa kanyang araw sa bahay at sa business. Hindi na sila nag-iisip kung sino ang gagawa ng ano. Alam nilang magkasama sila. Kasalo. At iyon para kay Thea ay ang tunay na kahulugan ng pamilya. At doon nagwakas ang kwento ni Thea at Bastian, isang patunay ng pag-asang matatagpuan sa bawat puso. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at paglalakbay kasama namin sa bawat kabanata ng Boses ng Pagmamahal. Ang inyong pagdalo, ang inyong pakikinig, ay ang aming inspirasyon upang ipagpatuloy ang paghahatid ng mga kwentong hahaplos sa inyong mga damdamin. Bilang inyong manunulat, napakalalim ng aking pinagdaanan sa paglikha ng kwentong ito. May mga sandaling halos hindi ko na muling maibangon si Thea mula sa kanyang pagkakadapa at halos maramdaman ko ang bigat ng kanyang mga pasanin. Subalit sa bawat sakit na kanyang nadama, doon ko rin nakita ang liwanag ng kanyang pag-asa. Ang paggawa ng bawat eksena, lalo na ang mga pinakamahirap, ay parang paghawak sa isang maliit na apoy. Masakit, pero sa huli, nagbibigay ng init at gabay. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang mga kwentong tulad nito ay madalas na hango sa ating mga nakikita, sa ating mga naririnig, at sa mga aral na itinuturo ng buhay mismo. Isang paalala ito na sa bawat pamilya, mayroong mga hindi nakikitang laban na nangangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Umaasa akong sa pamamagitan ng kwentong ito, naramdaman ninyo ang halaga ng pagpapatawad, hindi lang sa kapwa, kundi pati na rin sa ating sarili, na ang pag-asa ay parang isang buto na kailangan nating itanim, alagaan at diligan upang ito ay imamunga ng kapayapaan at pagbabago. At na ang pag-ibig sa kanyang pinakatotoong anyo ay nangangailangan ng dalawang pusong handang maging kasalo, hindi lamang sa saya, kundi maging sa bigat ng buhay. Ngayon, matapos nating lakbay ng kwento ni Thea, nais kong marinig ang inyong tinig. Ikaw ba? Naniniwala ka pa ba sa pangalawang pagkakataon? Kaya mo bang magpatawad sa taong nagkamali, lalo na kung ito ay mahal mo? Ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Ang inyong bawat komento, like at share ay napakalaking tulong upang marating ng boses ng pagmamahal ang mas marami pang puso. Hanggang sa muli, mga minamahal kong tagapakinig. Pamagat ng kwento, ang halik ng pagbabago. Ang kwentong ito ay pag-aari ng Kwentong Puso Originals. Ikinuwento ni Clara.